Okay, ngayon magko-config tayo ngayon ng TP-Link XC220-G3B. Ko-config natin siya na kahit i-factory reset, pinutin dun sa may likod ng modem, hindi siya babalik sa default setting. Ngayon, ito yung model natin. Ito lang. Yan, ito yung model ngayon natin. Ayan, TP-Link XC220G3B. Blueport to Blueport. Bali, ang topology nito ay ito, yung LAN cable natin na pre-made. Kumonect siya dito sa unmanaged na switch. Dito sa uplink ng unmanaged switch. Tapos dito sa port 1, papunta to dito sa may TPE natin. Yan, dito siya pupunta. Tapos yan, mako-config na natin siya. Susubukan na natin i-config. Gagamit tayo ng Aginet. Bali, ang compatible pala ngayon ang compatible na gagamitin natin is yung Aginet 2.0. Kasi yung Aginet na nada-download ngayon is yung 3.1.2, hindi pa siya compatible dito kay XC220 G3B. And ngayon, try na natin siyang i-config. Dapat sa config na to, kahit anong mangyaring factory reset, is hindi siya babalik sa default na setting niya. Kung ano i-set natin na SSID na password is nakasave pa rin kahit anong factory reset. Ngayon, open lang natin tong Google. Yan. Tapos type natin 192.168.1.1 /superadmin. Ngayon dito, isa-set natin yung password niya kung anong gusto ninyo. Set lang muna natin ngayon sa pambansang password. Admin 123. Admin 123. Ayan, save. Dito, lagay lang din natin yung sinet natin kanina. Admin 123. Dito sa region, select lang natin Philippines. And next. Then exit lang to. Sabay, click natin advance. Tapos wireless. Yan. Ngayon, sa 2.4 na gigahertz, burin lang natin to. Ngayon, at type lang natin yung test 2.4 G underscore, lagay lang natin yung 4 na X. Yan. Yung 4 na X, yan yung sa MAC address ng ating CPE. Ngayon sa password, yan. Set lang natin to. Undefined. Click save. Yan. Pag okay na, yung 5G naman. Sa 5G, ito. Lagay ulit natin test underscore 5G underscore. Dito naman, lalagay naman natin dito is yung 6 na X, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6. Sa password, yun ulit. Question mark, tas undefined. Yan. Tas click save lang. Tas pag na-set na natin, log out lang. Yan. Ngayon mapupunta tayo dito sa user na site 192.168.1.1.
Ngayon, isiset natin to ng kung ano gusto lang ninyo. Kasi ito mamaya mapapalitan naman to eh. Sige, set lang natin siya ng admin 123 lang din. Admin 123. Save. Tapos dito ulit, lagay nyo lang admin 123. Ngayon, i-check kasi natin dito kung gumana na yung sinet natin kanina sa super admin. Ito yon, test underscore 2.4G tas 4 na X. Sa 5G, ito rin. Yan. Tapos log out lang natin. Balik tayo kay super admin. Password lang din na sinet. Ngayon, para hindi nyo rin makalimutan, kunin nyo na yung mismong MAC address nito. Ito sa LAN. IPv4. Yung MAC address na to, ito. Kunin nyo lang yan. Copy nyo. Ilagay nyo lang sa notepad. Ganon. Tapos, pag ano natin dyan, punta na tayo dito ay System and Tool. Hanapin lang natin si Backup and Restore. Ngayon, dito, sa Backup and Restore, ito backup lang natin to. Ito yung sinet natin kanina. Backup lang natin. Keep lang. Sa by factory restore. And na nag-reset siya. Ito kasi pag na-reset pa ngayon to, magbabalik siya sa pinaka factory default niya. Kasi hindi pa natin siya naka-config. Ngayon, pause ko muna, balik tayo sa mamaya babalik ako pag patapos na. And okay, balik tayo. Ito patapos na to. Tapos mamaya pala, papalitan din natin to. Yung mismong, ito, fab icon, pati ito yung logo. Papalitan natin yan mamaya. Ngayon, pag nandito na factory reset na siya, ayan, magsaset ka ulit yan. Minimize lang natin to. Pagka minimize, tapos, punta tayo kay ISP generator. Right click lang sa by run as administrator. Yan. Ngayon dito, click lang natin to. Kung meron kayong PPPoE, yan. Para isabay nyo na rin sa set. Pwede rin naman yan. Check nyo lang tong username pati yung password. Ngayon dito sa 8 na to, kung yung password nya is 8 na letter or symbol, ayan yon. Ayan yung set nun. Tapos sa login password, yan, 8 lang. Sa amount, kung ilan ngayon yung isa-set natin na i-config natin na na CPE. So ngayon, isa lang. Kailan natin 1. Pero dito, pwede mo naman pagsabayin kasi yun talaga yung gawain ni Aginet. Pwede mong batch config yun kung tawagin. Isa, depende. Hanggang depende rin sa may switch ninyo kung ilan yung kaya, kunyari 8 port na unmanaged na switch, yun pwede nyo yung pagsabayan. Gagamit lang kayo yung kanina, yung isang set na yun, isang bin file na din-download, yun masiset na. Lagay nyo lang dito 8. Yan, 1 lang lagay natin kasi isa lang. And next, create Mac bin. I-create tayo ng Mac bin. Yan, generate success. Okay lang. Tapos, ISP generator, right click. Open file location. Ito na yun. Ito yung na-create natin ngayon. Double click lang para mag-open. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, yung sa may MAC address, dapat na-copy natin to. Para hindi na tayo mahirapan. Pero kung hindi mo siya na-copy kanina, pwede mo naman tignan dun sa box o dun sa may ilalim ng mismong modem natin. Yan, kanina na-copy ko na siya. Bale, ito.
Tinanggal ko na rin yung mga tuldok. Mga ano niya. Ito yan. Ito yung kaninang ano ko. MAC address. Ngayon, sa password, ito kanina na-generate natin. Ito yan. Ito rin yan. Kung 8 yung nilagay mo kanina, di 8 din yung ano neto, peraso. Tapos, sa password, etong sa password na to, ito yung dun sa may user na site. Yan. Kasi kanina, sinet natin doon is admin123. Ngayon, pwede nating palitan to. Try natin umal123. Yan. So, next natin dito sa 2.4 GHz na SSD. SSID pala, sorry. Ito. Ngayon, set natin to ng umal underscore 2.4G underscore. Yung dito, yung sa dulo ng MAC address, yung 4 doon na letter or number. Kakopy lang natin, ilalagay natin dito. Yan. Sunod dito tayo sa 5G. Umal underscore, wait lang. 5G underscore. Ngayon dito naman, kumuha tayo dito ng sa dulo ulit ng MAC address, 6 na letters or number. Yung dulo lang, 6, 2, 4, 6. Kopyahin nyo lang, lagay natin dito. Ngayon, pag nalagay na natin dyan, dito tayo sa wireless key. Kasi ito na yung SSID. Dito, isiset naman natin yung mismong password nun para maka-access dito. Yan. Sa wireless key, set natin ito lang muna. Sample lang. Wireless pass 1, 2, 3. Yan lang muna natin iset natin. Tapos, dito na tayo. Save na natin. Pero kung meron kayo nito, PPO na username tsaka password yan, lagay nyo na. Next natin, save. Save as pala. Sabay desktop para mas mabilis nating makita. Desktop. Ngayon, gawa tayo ng file dito. Na folder. Lagay lang natin umal underscore test. Yan. Open lang natin. Ngayon dito, delete lang natin yung yung copy of. Itira lang natin yung MacBin. Yan. Click save. Yan. Pag close lang to. Tapos, nasa na siya? Umal test. Ito. Double click. Then check nyo muna kung ito yung file na kinonfig ninyo, yung nilagay ninyo. So yan, tama naman, close. Ngayon, babalik tayo kay ISP generator. Ngayon, kung nasagutan mo na kanina yung Excel na file, dito ka lang, complete MacBin. Ito, hindi to, yan ha. Bali, punta tayo sa desktop. Kung saan nyo to, kung saan nyo nalagay yun, umal test, sabay ito, yung MacBin. Ito yung kaninang sinet ninyo. Click open lang. Tapos, dito sa MacBin output path, dito lalabas yung mismong output. Kasi siya yung magge-generate si ISP generator. Click nyo lang yung desktop. Sunod umal test. Yan, dito. Ito yan. Click OK lang. Yan, na-generate na yung output. Click OK, sabay close. Open nyo lang to. Ito na yung output kanina. Yan. Ngayon, dito naman sa output, ilalagay lang ninyo dito kanina yung
dinownload ninyo kanina. Yung kino-config nyo pa lang yung mismong file. Yung Mac, yung bin. Download. Ito. Ngayon, may nagawa na kasi ako niyan. Ito, i-copy lang natin to dito. Copy lang copy. Sabay i-rename natin. Pagka-rename, yan. Ganyan yung lalaba. Niya, yung i-set natin. Pero kanina kung wala ka pang mga kung wala pang ganto ba, okay lang, i-drag mo na lang dyan. Ito, disregard mo na lang yan. Pero kung marami ka nang nagawa, ito yung pinaka-updated mo, puray mo na lang yung 2. Yan. Tapos kanina, yung sinasabi ko, kung isi-set natin yung logo, pati yung icon, ito, kung may gawa ka na, ito, pwede naman to. Dapat, ang pangalan lang nito, favicon.ico. Sunod, yung sa logo naman, logo /icon.png. Sorry. Hindi pala slash. Okay. Hyphen pala. Sorry. Logo-icon.png. Yan. At ito yung magiging file name. Yan yung isa-set ninyo. Pag na-set na yan, close lang, back tayo. Ito yung MacBin na. Ito yung kanina. Yung na-generate dito. Okay, close lang. Ngayon, i-off muna natin yung mismong CPE natin. Off muna natin. Yan, naka-on pa yan. Off muna natin siya. Yan. Pag na-off na, balik tayo dito sa control panel. Sa Ethernet, iset lang natin yung static IP. Ang static IP dapat ni Aginet is 192.168.66. Yan. At 10. Sa subnet mask, ito na yung default niyan. Yan lang. Click OK. Okay lang din. Close. Yan. Yung pag na-set na siya, tapos naka-off na yung modem natin. So, naka-off yung modem. Pakita natin. Yan, naka-off yan. Ngayon, punta tayo kay Agile Server. Agile pa kasi ito dati kasi 2.0. Ngayon, Aginet na. Ngayon, run as administrator natin. Yan. Run as administrator. Ngayon, dito sa may niya, click lang natin to. Browse lang natin yung sa desktop. Umaltest. Pagka sa umaltest na, click lang natin tong output. Ito yung output kanina. Yung output na yan, ito yan. Output. So, yan yung output. Ito yung laman ng output. Click output lang. So, ito na lalabas. Ngayon, i-turn on na natin si CPE. Turn on lang. Yan. Turn on na. Ngayon dapat, ang ilaw niya, para makita natin na na-set, na-config natin ng successful, dapat, iilaw to ng lahat-lahat yung nandyan, iilaw dapat. Para successful. Mag-i-indicate lahat ng LED. Magpa-flash dapat lahat. Yan, wait na lang natin.
Namatay pa yung camera. Yan. Yan. Dapat ganyan yung LED na lalabas. Lahat. Pa-flash. Okay. Ngayon, pag ganyan na yung lumabas, turn off muna natin si CPE. Pagka turn off, ito, yung mismong server, close din natin. Ka-close natin dyan. Turn on ulit natin si CPE. Na-turn on na siya. Yan. Ngayon, habang nagbubuting siya, balik tayo dito kay Ethernet. I-obtain lang natin yung mismong sinet nating IP kanina para ma-access na natin si modem. Si XC220 para ma-access na natin siya. Nahintayin lang natin siyang mag-boot. Yan, close muna natin to. Yan. Hintayin lang natin mag yan. Pag ganyan na lumabas, okay na yan. Ngayon, siset na natin siya. Set na natin. Ito. Type natin 192.168.1.1 /super admin. Yan. Ito na kanina yung sinet natin na logo, pati yung fob icon. Yan. Ito naman, ito yung nilagay natin kanina, yung sinesetup pa lang natin. Admin 123. Admin 123. Login. Click natin yung advance. Ito na yung naset natin kanina. Kumal underscore 2.4G underscore, tas yung MAC address na yung 4 dulo nun. Yan. Pati sa 5G. Ito. Tas ito naman sa 5G 6. Yan. Check natin kung tama yung nandong kanina. Sa MAC pin. File test. Yan. Natin kung tama. Sa 5G, ito yung sa 5G. Yan, Umal 5G. Yan. Check natin sa 2.4. 2.4 naman. Ito. Yan, tama. Tapos, logout lang natin dito. Dito na tayo kay user. Kay user naman, sineta natin siya kanina ng password. Pero kanina nung sinesetup pa lang natin, ang nilagay nating password dito is yung admin123. Ngayon, pinalitan natin dito. Ito na yung magiging password niya ngayon. Umal123. Ngayon, copy natin. Copy. Dito natin i-paste. And paste. Then, login. Yan. Check natin kung naset nga. Ayan nga, naset naman. Yan.
Ngayon, try natin sa phone kung makaka-connect tayo doon. Kasi ito yung password na gagamitin natin. Ito yung wireless pass 123. Ito yung SSID niya. Ayan. Check natin yan mamaya. Isa-isay natin. Ngayon, balik tayo dito. Yan. Dito tayo. Hanapin natin yung SSID. Yan. Ito. Sa 2.4. Umal. Hanapin natin. Umal. 2.4. Ito. Yan. Anong password na ito? Connect na kanina. Forget natin. Forget natin. Yan. Balik tayo. Ito na ngayon siya. Umal 2.4. 1550. Check natin. Yung password niya, dapat ito. Wireless pass 123. Check natin. Wireless pass 123. Yan. Ito. Pakita ko ha. Wireless pass 123. Click connect lang natin to. Connected. Try naman natin itong 5G. Sa 5G, ito. Set ulit natin. Wireless pass 1, 2, 3. Yan. Connect natin. Yan. Ito na. Ito na yung naset natin kanina. Connect na rin gamit ito. Ito yung sinet natin. Ngayon, okay na to. Gaya ng sinabi ko kanina, si Aginet, ang ano niya talaga is pag na factory reset, dapat hindi mawawala to. Yung kinonfig natin yun. Ngayon, i-factory reset natin si Aginet. Factory reset natin yung mismong ito, modem. Yan. Ito yung sinet natin kanina. Pa-factory reset natin ngayon siya. Yan. Ngayon, ang factory reset dito sa likod. Ito yung iba. Dito nagpa-factory reset. Yan. Check natin. Pinutin lang natin to. Yan. At mawala yung ilaw na yan. Biblink. Mamamatay. Yan. Namatay na. I-put lang natin yung mismong ano. Yan. Factory na natin siya. Tingnan lang natin na mag-boot. Wait lang natin. Mamaya ito-try naman natin sa ano. Try natin i-factory reset dito sa mismong ano. Admin site. Diyan. Dito natin mamaya i-factory reset.
dapat hindi mawawala yung kinonfig natin. Nagbubuting pa lang. Ting pa lang siya. Yan, nagboot na. Ilaw na yung red sa gitna. Ngayon, ito. Titin natin. 92. Super admin. Yan. So, diba? Na-factory reset na natin siya. Pero ito yung config natin kanina. Hindi siya bumalik dun sa mismong default setting niya. Ngayon, access natin. Admin 1, 2, 3. Try natin i-factory reset dito sa mismong loob na ng CPE natin. Ito, backup restore. Ito. Yan, factory restore natin. Yes. Ito, hindi na natin kakat to. Hintayin na lang natin matapos yung factory reset. Namatay pa yung camera. Try na lang natin. Yan, okay na. Nag-boot na yung sa mismong CPE natin. Ngayon, nag-boot na rin yung mismong dito. Yan. Diyan naman, ito na yun. Ba na factory reset, pero ito, yan, same pa rin. Hindi na siya na bumalik sa dati. Yan, access ulit natin. Super admin. Yan. Open natin, admin 1, 2, 3. Ito pa rin yun, yung sinet natin kanina. Log out. Ito, sa user site naman to, 11681.1. Yan. Ang password niya kanina, umal 1, 2, 3, 4. Mali. Okay. Ito, copy natin. So, 1, 2, 3 lang pala. Copy. Paste natin. Login. Yan. O, diba? Tinag factory reset. Yun yung gawain talaga ni Aginet. Yan.
Yun lang naman. Green port pati blue port. Yan, pwede natin yan makonfig. Tapos, pwede rin natin silang pagsabayan i-config yung blue port tsaka green port. Nang sabay-sabay, pwede yun. Thank you.